So, andito na kami ngayon sa bahay ni Najaf Baji. Nakarating na rin kami and dito rin kami magbe-breakfast. Alam nyo, masayang-masaya ako kasi may nakilala akong kaibigan dito, isang family. Kaibigan din siya ni Habi. Parang mula nung nag-start yung bakasyon ng mga bata, madalas na kami nagpupunta dito sa bahay nila. Pinagluluto nila kami. Kaya naman nakakatikim talaga kami ng totoong pagkain ng Pakistani. Masarap siya talaga siyang magluto. As in, kahit yung simpleng gulay lang, napapasarap ni Najaf Baji. Baji yung tawag dito ng elder sister. Isa pa, masaya yung mga bata pag nandito kami kasi malaki yung area nila, may garden sila. So, nakakapaglaro yung mga bata ng football, badminton, kaya naman. At saka yung sa likod ko na yan, tinanggal na nila yung mga tanim. Pero nung unang punta namin dito, ang dami nilang tanim na mga pipino, mga zucchini, ganyan. Meron pang ampalaya. Pero siguro, nalanta na siya, kaya tinanggal na, tapos papalitan na ulit ng bago. Punta kami dito, talagang hindi pa kami nag-breakfast. Kasi sabi ni Najaf Baji, gagawa daw siya ng aloo paratha. Ang sarap ng aloo paratha niya. Tapos, ang bigat niya sa tiyan, kaya naman kahit maghapon, hindi pa kami nakakaramdam ng gutom. At dahil nga malamig dito sa area namin, kaya isa pa yon. At least pag pumupunta kami dito, may sunlight. Ayan na, oh. Enjoy yan sila. Yan lang naman yung mga gusto ng mga bata. Pag pumupunta talaga, tas may mga kalaro sila. Kuya si kuya, napaka-energetic. Wala pang breakfast yan. Maganda rin daw dito mag-barbecue. Kailangan ko nang pumunta ng kusina para naman sa ganun may tulong ako. Nakakahiya naman. Lalo na ngayon, nandito ako sa ibang bansa. So, pag may nakikilala talaga ako na tinitreat talaga kami as a family. So, talagang napaka-grateful. Lagi ko talaga siyang pinagdadasal. Tapos, palagi niya kaming binibigyan ng pagkain, ganyan. Kahit pag andun lang kami sa office, kahit hindi kami nakakapunta dito, pinapadalhan niya ng pagkain si Habi. So, ang sarap sa feeling pag may gano'n na nag-aalala para sa'yo. Ayan. Tutulong muna ako kay Najaf Baji na mag-prepare ng breakfast para makakain na talaga kami. Lagi lang siyang nakangiti. Sayang kung pwede ko nga lang sanang ipakita yung face niya. Pero alam mo na, hindi pwede. Ayan, mag-prepare si Baji ng ng paratha. Lalagyan ng namak. So, binix lang niya. Yan. Kaya nagpupunta pa ako dito. Ang daming dahilan para matuto din akong magluto ng mga Pakistani food, ganyan. Pero nakailang balik na ako dito, parang nakakalimutan ko lahat. Pag nandito ako, dalas nakatayo lang naman. Ayaw naman niya akong pagkilusin. So, paano ako matututo, di ba? Najaf Baji, even if you are doing a lot of job, work at home, still you have beautiful hands. Really. I smile. Yes. Putting lotion right after that. Yan, tapos na. Huwag mo munang gagalawin. Take it rest daw. Hayaan na muna natin siya. Leave it for 5 minutes. Makikipaglaro ako saglit sa mga bata. Habang hindi pa nagsisimula si Najaf Baji. Tutulong muna ako sa kusina. Okay, let's play with Api Mariam, okay? Now, si Baji nagawa din ng chai. Yeah, hindi yan mawawala sa breakfast. Actually, hindi lang sa breakfast. Part na yan ng buhay ng Pakistan. Ang chai. Yeah. And instead of asukal, naglalagay siya nito. Gur ang tawag. Siyempre, ang chai. Yan. Mix karu. Yes. Lot of mix well. Yan. Kami din, araw-araw may nagde-deliver sa amin ng fresh milk.
So, ganyan na yung gagawin. Pag pinapanood ko talaga sila nagawa nito, parang dali-dali lang. Pero nang sinubukan ko na, naku, nakakapagod. Sanayan lang siguro talaga. Yes. Really. Bas. Pag mas matagal na pinapakuluan yung chai, mas masarap daw. Dapat low flame lang. Siyempre, tutulog naman ako ngayon. Wala naman daw siyang ginagawa maghapon, ganyan. So, dapat daw lagi akong nabisita sa kanya. Pag bakasyon talaga ng mga bata, dito pala sa Abbottabad, dahil nga malamig yung weather, kaya naman, may winter vacation sila dito. Which is December, tas open sila ulit on March, yung pasukan. Nagugustuhan ko yung Pakistani food kasi masarap talaga. Finish tea, okay? Okay. Now, yung tea, tapos na daw yung chai. Tsaka yung mga taga dito sa amin, hindi sila mahilig sa maanghang. Unlike sa mga bandang Lahore. Dal is bohot masegar, Baji. Even dal is also good for breakfast. I will eat dal now. Dal and paratha. Yes. It's so tasty. Nagluto si Najaf Baji ng dal kagabi. Grabe, ang sarap. Ang sarap. Sabi ko kung meron pang natitira, gusto ko yun dito ulit ang breakfast ko ngayon. Start na ang pag-prepare ng radish paratha. Si Baji na yung nagkakaskas ng ng adrak or ginger. Siyempre ako naman, halo-halo, ganyan lang. Na nilalagay na ang radish. May pa-turmeric din. Coriander. Danya. Okay. Coriander. Chat masala. Yan. Then mix. Yes. Wag di kami naglalagay na ng ng tubig kasi matubig naman na yung radish. So maglalagay din tayo dito ng tomato or kamatis. Siyempre hindi mawawala ang garam masala. Ito ang sekreto ng mga Pakistani dishes. Ngayon, ang next na lulutuin naman namin is palaw para mamaya, sa ganun ay matapos na lahat, isang lutuan na lang na makapagpahinga na kami. Nilagay na niya sa pressure cooker yung meat. Naglagay din siya ng fresh garam masala. Ayan. Takpan na natin ang pressure cooker. Sinubukan ko din itong gawin. Diyos ko, inabot ako ng siyam-siyam. Nalagay na yung radish. Yung pangalawang paratha, papatong na. Ganyan. Kailangan painitin na natin tong tawa. Dito kasi siya nilalagay. Ala. Yes. Okay. And? Yes. Good. So, desi ghee. Ang bango. It's having a good smell. So, kakain na kami. What? So, both of you are also wearing orange. Go and wash your hands now. And let's eat. Ang the best na dal. At ayan na. Ang radish paratha. And of course, the chai. Mariam, this is no fun. What you are doing? Why you're not eating? You are just looking there. Why? Pagkatapos ng ilang oras na pahinga, ngayon naman ay magluluto na kami ng palaw. Ang gamit namin ngayon dito ay basmati rice. Kasi yun daw yung rice para sa pagluto ng palaw. And dapat binababad muna siya yung bigas ng mga around 30 minutes or minsan naman isang oras. Habang busy kami nung nagluluto dito, yung mga bata naglalaro na naman sa labas. Ala! OA naman din yung isa. So, pag nag-brown na ng ganyan yung sibuyas, next lalagyan na natin ng tubig. Sunod na yung kamatis, tomato. Next, lalagyan na natin yung ating crenache na ginger garlic. Naging curry na siya. So, lalagyan na natin yung beef. Pag nahalo-halo natin yung beef, so maglalagay na tayo ngayon ng Bombay Biryani Masala. Ito yung gamit nila. So, sa loob ng isang pack, may dalawang sachet. So, one is enough, Baji. Okay. So, ilalagay ko na siya ngayon. We're not going to add another masala, Baji. Only this one. So, imimix ulit natin. Ganyan.
And maglalagay din tayo dito ng yogurt. And this is natural yogurt or with flavor? Natural. Should I put more? No? No, all. I will put all. No. Okay. Huwag naman natin damihan yung yogurt kasi baka maging maasim na yung lasa. Now, after that, i-mix natin. Baji, it's having a good smell. Really. We're also going to put green chili later or no need? Later. Oh, okay. Ang bango. Parang ito palang ulam na. Totoo to. Tawang-tawa yung videographer ko sa... Akala mo parang naglalaro lang daw. Tapos, ang nilagay ng tubig is yung sabaw ng pinagpakuluan na beef. Kaya malasang-malasa. And also, ang coriander leaves. Yeah. So, ayan. Pag yung bigas or yung kanin is matigas pa konti, yung tatanggalin na nila sa stove, babalutan na nila ngayon ng tela. Sa taas, ilipat nila yan dito. Parang in-steam na nila. Tapos nilagyan na ng tela sa taas. Ito na ang Palau Biryani. Check it, kuya. Let me see your reaction. What? So good. So good? You like it? Mas buhot masedar? Okay. Pagluluto pa daw kami ngayon ng sweet rice. Grabe, ang daming rice. Now, ito na ang aming white rice. Una, naglalagay kami dito ng cardamom. So, lalagyan na namin yung kanin na binabad din ulit. Light color chahiye dark. Yeah. So, ito yung nilagay na food color. Zarda Yellow. My Cook. And malambot na yung kanin. So, i-drain na namin. So, naubusan kami ng ghee, kaya oil na lang ang gagamitin namin. Pag 2 cups of rice, so 2 cups of sugar din yung ilalagay natin. And a little bit water. I-mix natin ng maayos. Grabe, nakakangalay. Your shoulder is getting tired, no? Yes. And nilagay na natin yung mga dried fruits. Look. I-mix na. First death anniversary ng mother-in-law ni Najaf Baji, kaya nag-decide siyang magluto ng sweet rice. Tapos, magkakaroon ng short prayer. Tapos na kaming kumain neto, nakakalungkot dahil aksidenteng nabura ni Kuya ang mga videos namin while eating dinner. Na-check ko na lang after. Sobrang sarap ng Palau Biryani at sweet rice ni Najaf Baji, kaya talagang mga nabusog kami. After 1 hour, dumating na rin si Habi to pick us, at si Najaf Baji naman talagang pinagbalot pa kami ng mga pagkain. Nakakahiyaman pero mapilit siya at mahirap daw tanggihan ang grasya. Akala ko linyahan lang nating mga Pinoy yun. May natutunan na naman akong Pakistani recipe sa araw na ito. I'm so blessed that I met someone like Najaf Baji. Hanggang sa muli, Allah Hafiz!